Kaya tayo manalang. Salamat ho aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ho sa panibagong taon na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat ho sa nagdaang taon, Panginoon. Pinakita mo lamang ho, Diyos, ang inyong kabutihan at katapatan ho sa aming buhay. Totoo ho, Panginoon, na kayo ho ay tapat sa inyong mga pangako at ang inyong pangako ay inyong tinutupad. Salamat ho sa inyo. Panginoon naming Ama, sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin sa inyo na samahan niyo lamang ho kami sa amin hong pag-aaral ng inyong salita. Panginoon, dalangin ko lamang ho, Diyos, ay katatagpuin niyo ho ang bawat isa sa kanilang mga kalalagayan. Kausapin niyo ho, Panginoon, naming Ama, ng puso sa pamamagitan ho ng inyong salita. At Panginoon, hindi ho kami umalis sa lugar na ito na hindi ho namin kayo nakatagpo. Salamat ho, O Diyos. Ito ho aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Good afternoon ho. Itutuloy ho natin yung atin hong serye patungkol ho sa gawa ho ng Espiritu. Ito ho yung kung nasubaybayan po ninyo, nandoon ho yun sa atin ng YouTube channel. Yung buong Acts po ay binabaybay ho natin. At ngayon ho, nandun na tayo sa Acts 8 verses 9 to 40. Medyo mahaba ho, no? Aabutin ho tayo ng alas 7. Okay lang po ba? So, tanong namin ni Coach, ba't wala pa kaya na tinatawag ang Panginoon? Nagpe-pray ho tayo no? Kasi ho, sa totoo lang, kulang ho ang ating mga workers, kulang ho ang ating mga pastor. Kasi may mga bubuksan ho tayong bagong gawain, wala ho tayong maiwan. Kasi, na yung talagang handa ho na mamatay doon sa lugar na yon at tinawag ho siya ng Panginoon doon. At yung bang kung saan ka ipadala ay susunod ka. So, umpisahan ho natin ang atin hong pag-aaral dito sa Acts 8 verses 9. Now, for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. And all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, "This man is rightly called the great power of God." Doon may isang lalaking ang pangalan, Simon. Ito naman ho'y kwento, madali hong maunawaan, no? Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Nagmamagic ho siya. Pinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. Alam niyo, nung panahon na yon, kung ngayon ho, hindi uso na walang data. Sino ang walang data? Sino hong mabubuhay ng walang wifi? O, minsan sabi niyo lang, hindi naman ako nag-i-internet, ganyan-ganyan, hindi naman ako, pero lagi kang connected, di ba? Kung ngayon ho, ang uso yung wifi, hindi ka mabuhay na walang wifi. Noon ho, hindi ka mabuhay ang tao na wala hong nagmamagic, na wala hong magikero. Hindi yung magic na yung mga nagtitrick, no? Kundi nagmamagic talaga, yung mga nagpapakita ho ng kapangyarihan. Gano'n, ano? Yun yung iba, peke, yung iba, gawa ng demonyo. So, isa ho ito, yung mamang ito, si Simon. Ngayon, ipinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. Sino nagmamalaki? Si Simon. Okay. At pinapakinggan naman ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan, ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Sabi nila, no? Ibig sabihin, may may title na siya, no? At yun ang sabi ho niya. Mahabang panahon ding sila ay pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Ngayon ho, nangaral ho si Philip. At madami hong nagpabautismo, mga lalaki at babae. Nangaral ho si Philip tungkol kay Jesus.
Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Kasi yung mga sina Philip ho, no, sina John, sina Peter, nakita niya na nagpapagaling na may sakit, naghihimala, totoo yung kapangyarihan. Ano ho? Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Ito ho, lalampasan na natin. No? Sige ho, basahin lang natin. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Medyo may lilinawin lang ho ako dito. No? Once na nakakilala ho tayo sa Panginoong Hesus, okay? Tingnan nyo nga ako yung katabi mo. Tanong mo, kumilala ka na, nanampalataya ka na ba kay Jesus? Yung totoo. Tanong nyo, yung totoo. Kasi mamaya pag-aaralan ho natin kung ano yung totoong pananampalataya. No? Paano ba yun? No? Kasi kung totoo ho, yun hong Espiritu Santo, matik ho yun, mananahan ho sa atin. Pero ito, mababasa nyo, sabi dyan, sapagkat hindi pa ito bumababa kanino man sa kanila, medyo baka malito ho kayo, no? Kaya dadaanan lang ho natin saglit. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa daw bumababa ho sa kanila. Next ho, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. O pakinggan nyo mabuti, kasi baka mamaya may magsabi sa inyo, ito pala, kailangan patungan ng kamay para bumaba yung Espiritu Santo. Hindi ho ganon. Ngayon, kaya ho nangyari yan, kasi ho, yung mga Samaritano, tandaan ho natin, ang alam ng mga Hudyo, ang kaligtasan ay para sa kanila lamang. Naunawaan ho natin, hindi para sa mga Samaritano. Ayaw nila yon, di ba? Yung mga Samaritano. Hindi nga sila nakikihalubilo doon. Natatandaan nyo ba yung babaeng Samaritano? Tandaan nyo ho yan. Hindi ho sila dumadaan doon sa daanan ho ng mga Samaritans. So, eto ho, dinilay ng Diyos na ibabaho yung Holy Spirit doon sa mga Samaritans para ma-witness ni Peter at ni John na maski mga Samaritano, pag kumilala sa totoong Jesus ng Biblia, sa totoong Jesus ay bababa sa kanila at mananahan sa kanila ang Espiritu Santo. Yun ho ay para ma-witness ni Peter at ni John. Ano ho? So malinaw ho yan. Ano po? Sige ho, next. Nakita ni Simon na ang Espiritu pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Ito ho, no, si Simon, sabi niya, nung nakita niya na, nung pinatungan ng kamay, nung pinatungan ho ng kamay, yung mga tao, bumaba yung Espiritu Santo, sabi niya, ganun pala yun. Inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Babayaran niya sige ho, next ho natin. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak ka kasama ng iyong salapi sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Galit si Pedro, no? Sabi niya, inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Listen. Ito ho, no? Pakinggan ho natin mabuti kasi mahalaga ho ito. Ang kaligtasan ho na tinutukoy dito, ano ba yon? Naunawaan mo ba natin? Pag sabihin natin kaligtasan. Pag sinabi yung kaligtasan, ito ho yung kaligtasan mula sa poot at galit ho ng Diyos. Okay? Poot at galit ng Diyos. Dahil nagkasala ho ang tao sa Diyos, sa banal na Diyos, ang Diyos ho ay banal, galit at poot siya sa kasalanan, kaya ho ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lang ho, hindi lang ho kamatayan dito sa lupa. No? Hindi lang ho itong kamatayan na yung mamamatay ka. Meron pa hong kamatayan na sa kabilahong buhay. Walang hanggang kamatayan. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang ho katawan, no? Pag namatay ang katawan, magbabalik ho sa lupa. Diba? Babalik sa lupa, mabubulok. Pero may natitira, yung kaluluwa at espiritu.
At yun ho ay meron hong kalalagyan pagkatapos ho ng buhay na ito. At yun hong consciousness natin nandoon. Alam mo kung ano hong nangyayari. Alam mo yung pain, alam mo yung sakit, nandoon. So, yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan ay yun ho ay pagkahiwalay sa banal na Diyos. Walang hanggang pagkahiwalay doon sa banal na Diyos. Sa kabilang buhay, no, kapag hindi mo kinilala, pag hindi ka naligtas, no, listen, pag hindi ka nailigtas, dun sa kamatayan na yon, dun sa poot at galit ng Diyos, na ang consequence at consummation no ho, ay yung pagkahiwalay sa banal na Diyos. Pag hindi ka ho naligtas doon, meron kang eternal damnation sa English. Ano ho? Ito ho yan. Ang sabi niya, akala niya ho, ano sabi niya? Inakala mong mabibi na lang sa lapi ang kaloob ng Diyos. Bakit ko sinabi yung kanina, no? Ba't umabot tayo doon? Kasi ho, ang kaligtasan ho ay kaloob ng Diyos. Sabihin nga ho natin kaloob. Pag sinabing kaloob, anong ibig sabihin ho nun? Ano sa English yon? Gift. Diba? Regalo ho yun ng Diyos, kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, wala ka ho doong kinalalaman sa kaligtasan. Bigay ho yun ng Diyos sa atin. Sa mga tao nakikilala sa totoong Jesus ng Biblia. Naunawaan po natin. Kaya sabi niya, hindi mabibili yan ng salapi. Sa kaya ho, anong ibig sabihin nun? Hindi mabibili ng salapi. Hindi ka pwedeng, kahit anong gawin mo, hindi mo mabibili ang kaligtasan kasi nga kaloob yan ng Diyos. Naunawaan po natin. Kasi kailangan ho, malinaw yan eh. Baka minsan kasi ginagawa ho natin, nagpapakabait tayo dahil gusto nating maligtas. Hindi ho mangyayari yun. Kasi madami hong mabait pupunta ho sa impyerno. Bakit? Kasi never nilang kinilala si Jesus. Kasi si Jesus lang ho, yung totoo na daan, totoong kaligtasan ng tao. The only way, the only truth, and the only life. No one can come to the Father except through me. Naunawaan natin mabuti yan. Kasi kung hindi ho natin naunawaan yan, baka meron ho tayong, hindi ho pwedeng dalawa. Gusto ko mapunta sa langit, ang gagawin ko, yung mananampalataya ako kay Jesus at magpapakabuti, dalawang pagtitiwalaan ko. Hindi ho pwede. Isa lang ho. Naunawaan ho natin. Ngayon, ang tanong, anong kinalaman ng paggawa ho ng mabuti? Pagiging maayos, paglayo sa kasalanan, anong kailangan gawin? Sabi mo, kaloob pala ng Diyos yun eh. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Sa totoo, sa harapan ng Diyos, wala ka talagang gagawin. Kasi once kinilala mo si Jesus, listen, kailangan maunawaan natin itong lahat. Once kinilala mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, binayaran na ni Kristo yung kasalanan mo sa krus. Naunawaan natin yung past sins mo, present sins, yung kasalanan mo dati, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo sa hinaharap, binayaran ni Jesus sa krus, sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Once and for all, isang beses lang ho yun mangyayari. At isang beses nangyari ho yun, binayaran niya ng lahat ho yun. Past, present, and future sins. Bayad. So, sasabi mo, bayad na pala. So, pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Bayad na ho, no? Wala ka nang kailangang gawin para sa kaligtasan mo. Pero paano mo patutunayan na ikaw ngay ligtas na? Sa sarili mo at sa harapan ho ng iba. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo paano mo patutunayan na ikaw nga ay ligtas na? O kaya mas madali ho, no? Paano mo patutunayan na ikaw nga'y tagasunod ni Kristo? E di yun ho yun, no? Paglayo sa kasalanan, paggawa ho ng tama at mabuti. Naunawaan ho natin. Hindi ho sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, gusto ko lang ho linawin kung paano ho tayo naliligtas, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Okay? Finished na ho yung work ni Jesus. Kaya nga ho sabi ni Jesus doon, it is finished.
Kasi tinapos niya na. Okay? So, kaya tayo gumagawa ng mabuti para patunayan ho sa sarili natin at patunayan din sa iba, no? Na yung resulta, yun ho yung result, ng pagkakilala mo sa totoong Jesus ng Biblia. Naunawaan ho ba yun? Malinaw po ba? Okay. Sabi ho dyan, hindi mabibili. Kaya wala hong pwedeng gawin. Kahit anong gawin mo, hindi mo mabibili yung kaloob ho ng Diyos. Sige ho, next. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. No, ito ho, kasama, nagpabaptize na, no? Pero mali ho, hindi ho pala basta nagpabaptize na, kasama sa church, nag-a-attend sa church. Listen, hindi ho, dahil every Sunday, nandiyan ka, ligtas ka na. O totoo mong kinilala si Kristo. Kasi sabi ho dyan, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Kaya kaiingat ho tayo. Baka mamaya pinagtitiwalaan ho natin sa pananampalataya natin ay church. Dahil nag-a-attend ako doon, member ako noon. Di ba? Ano ba yung isang, kailangan daw pag nagunaw, nasa loob ka ng church. Kasi parang spaceship daw yun na lilipad. Wala ho doon eh. Kaya wala ho doon sa parang ang banal-banal mo. Wala ho yun doon. Nandoon ho yun sa totoong pagkilala mo kay Jesus. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Next. Pagsisihan mo ang mga kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Kaya makikita niyo ho siya, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Why? Ng totohanan, nakasama niya lang yung mga alagad, yung mga disciples ni Jesus, yung mga apostles, Kasi daw ho, bilanggo pa ho siya sa kasalanan. Tatandaan ho natin, ang pinalaya ni Kristo, listen, ay malaya na. Naunawaan ho natin, whom the Son sets free is free indeed. Yan ho ang sabi ho ng Scripture. Next. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinasabi ninyo. Sa totoo lang ho, kung magsisi siya, edi makakakilala siya sa Panginoon, yung kung totohanan, Meron lang ho kung i-discuss saglit, Dadaanan ko lang ho to, kung paano ho tayo mag-spot ng malay nyo, mapunta ho kayo sa ibang lugar. Tapos, maghahanap kayo ng church, Paano nyo ma-spot yung hindi totoo? Kasi mahalaga ho yun. Una, alamin lang ho natin yung totoo, na kay Jesus. Sabihin nga ho natin, Jesus. Una, paano natin malalaman na yung church na yun ay kay Jesus? Kapag, number one, kapag makita natin na central si Jesus sa mga mensahe, sa mga turo. Naunawaan natin. Kapag ang tinuturo niya tungkol kay Jesus, kapag siya yung center, hindi ho yung mga prosperity gospel, hindi yung kanina nga may pinost yung yung kasama ko sa GC. Sabi ni Pastor said, ito na ngayon yung mga tinuturo, mag-attend ka dito, pagpapalain ka. Wala naman nung masama doon, Umattend ka dito, pagpapalain ka. Totoo naman pagpapalain ka ng Panginoon pag umattend ka. Pero kaya lang, madami ho kasi, madami hong mga churches, nagtuturo na pag umattend ka, pagpapalain ka materially. Ba'y masama ba na pagpalain ka ng Diyos materially? Financially. Masama ba yon? Hindi naman masama yon. Kaya lang kung ang sentro ng mga turo ho ay pagpapala, lalo na mga material na bagay, medyo lumayo ho kayo dyan. Dapat ho ang sentro ng turo ho ay si Kristo. Kasi sabi ho ng Matthew, ay seek first. Seek first thy kingdom, the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. May mga mas mahalaga ho na aral at turo. So tatandaan ho natin, number one, dapat nakasentro ho kay Jesus. Pangalawa ho ay may kapangyarihan ho
na magpalaya. Lumalaya ka sa kasalanan, hindi ka nagiging alipin lalo ng kasalanan. Pag umattend ka, hindi ka nagiging alipin ng salapi, hindi ka nagiging alipin ng kung sino man, no, kundi, lalo na ng kasalanan, kundi nagkakaroon ng laya sa kasalanan. At pangatlo, meron hong contagious joy. No? Dinaanan ko lang huyaan para maspat lang ho natin yung, peke ito, para tong si Simon. Okay? Malinaw ho yun. Meron hong contagious joy. No? Hindi ho continuous. No? Contagious. Nakakahawa. Nakakahawa yung kagalakan ho. Maspat mo yung peke na tagapagturo kapag hindi ho si Kristo yung ine-exalt. Ang pangalawa, kapag ho yung nagpa-promise siya, lahat pinapromise niya, masosolve lahat ng mga problema mo, umattend ka dito, masosolve lahat ng ganyan-ganyan. Sa tingin niyo ho, pag umattend kayo dito, lahat ng problema ho natin masosolve. Sa tingin niyo ho, lahat o ba ng problema natin masosolve pag umattend kayo dito? Pag sumampalataya ba kayo kay Jesus, lahat ng problema niyo, financially, magbabayaran niyo ba yung 100,000 yung utang? Yun ba yung prinamis ng Diyos? Pag umattend ba tayo dito, magkakaroon kayo ng helicopter? No, delikado ho yun. Kapag yung promise ho ay masolve ho yung mga temporal na problema ho natin sa buhay. Tatandaan ho natin, sabi, ang nais ho ng Diyos ay yung loob, panloob, maayos. Siyempre, ang Diyos ho ay, kaya nga sabi ng Panginoon, huwag ka na mag-alala dun sa mga kung ano-anong bagay, di ba? Yun nga mga ibon, ganyan, di ba? Natandaan nyo ba yun? Sabi nga, yung mga ibon nga, wala naman nagpapakain dyan, na ganyan, nabubuhay sila. Huwag mo nang alalahanin yung mga gano'n. Huwag ka na masyado mag-alala. I mean, kapag wala ka na magagawa, bakit ka mag-aalala? Di ipagpasa Diyos mo. Di ba sabi, Panginoon, ikaw yung Alpha, ikaw yung Omega. Ikaw yung umpisa ng aking pananampalataya. Kung nagkamali man ako, nandun ako dun sa dilim kasi sa pagkakamali ko. Ikaw nakakaalam, ikaw yung Omega Sa iyo ako magtitiwala. Naunawaan ho ba natin? Kapag daw ho yung ministry ay preoccupied ho, okay? Kapag nakafocus ho siya doon sa mga material na bagay kaysa ho sa mga spiritual. Okay? I-check nyo ho, i-check po natin yung Diavino. Yung ina-attendan ko ba, ito ba ay sa nakafocus sa material o sa spiritual? Okay? Naunawaan ho natin. Dinaanan ko lang ho yun. 25. Ang title ho ng ating pag-aaral ay, Will You Go Without Knowing? Plan Journey. Sabi ko sa inyo, introduction lang ho yung kanina. Kaya ho, yung mga natutulog ho kanina, pwede na hong gumising. Umpisa na ho tayo. Balikan ho natin, sir. Will you go without knowing the unplanned journey? After they had further proclaimed the word of the Lord and testified about Jesus, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages. Now, an angel of the Lord said to Philip, si Felipe ho, kinausap ho ng anghel, sabi niya, ito ho, emphasis sa atin ho, no? Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. Alam nyo, doon sa Samaria, okay na okay ho yung gawain doon. Madami hong nangaralo sila doon, madami hong nakakilala sa Panginoon, madaming gumaling sa mga sakit. Alam nyo kung bakit gumagaling sa sakit yung mga tao pag pinapanalangin ho ng mga apostles? Kasi ho para maniwala ho yung mga tao na yung ginagawa, yung pinapangaral ho nila, totoo. Nung time ho na yon. Sabi ho, go south of the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way, he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandaki, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. Ito ho yung kwento, no? Pagkatapos silang mangakalaw sa Samaria, kinausap po siya ng anghel, pinapunta ho siya dun sa desert road. Ibig sabihin,
Yung desert road, konti lang ho ang dumadaan doon. Sabi ng anghel sa kanya, ano sabi? Go south to the road. Gusto ko makita nyo itong salitang ito na go. No? Pinapunta ho si Philip ng Diyos, ng Espiritu Santo, no? Ng Spirit, sa isang lugar ho na wala ho sa plano niya. So, he started out. Napansin niyo ho ba, nung sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta ka doon sa ganitong lugar, nakipag-argue ba siya? Nagtanong ba siya, Panginoon, anong gagawin ko doon? Anong ganito, anong ganyan? Nagtanong ho ba siya? Nung may sinabi ho sa kanya ang Diyos na go, anong ginawa niya? So, he started out on his way, he met an Ethiopian. So, pagdating ho doon, meron ho siyang na-meet na Ethiopian, at yung eunuch, yung mama na eunuch ho, na may, sabi ho doon na in charge of all the treasury of the Kandake, this man had gone to Jerusalem to worship. Next ho. And on his way home, he was sitting in his chariot reading the book of Isaiah, the prophet. Ito na naman ho, no? The Spirit told Philip. Ito na naman, sinabi na naman ho ng Espiritu Santo kay Philip, go to the chariot and stay near it. Hindi ho alam ni Philip kung ano ho yung plano ho ng Diyos. Ilan ho sa atin ngayon yung hindi ho alam yung plano ng Diyos ho sa atin? Pero alam mo, may pinagagawa ho sa iyo ang Diyos. Tingnan ho natin, no? The Spirit told Philip, go to the chariot and stay near it. Kasi ho, nagpapahinga daw ho yung eunuch. Sabi niya, nagpapahinga ho doon sa chariot niya, nakaupo siya. At nagbabasa daw ho ng Book of Isaiah. Sabi ng Espiritu Santo doon, kay Philip, pumunta ka doon sa tabi ng chariot. Ano ginawa ni Philip? Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah, the prophet. Ito si Philip, no? Sabi ng Panginoon, go. Ginawa niya. Sabi niya, punta ka doon. Punta ho siya. Sabi niya, doon sa nagbabasa na eunuch, binabasa niya yung Isaiah. Sabi niya, do you understand what you are reading? Naintindihan mo ba yung binabasa mo? Tinanong ho ni Philip. Sabi niya, paano ko mauunawa? How can I? He said, unless someone explain it to me. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Ha? Paano ko maintindihan? Except kung may ituro sa akin kung anong ibig sabihin ito. So he invited Philip to come up and sit with him. Ito yung binabasa ng mama. Ito ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya. Ito yung part ho sa Isaiah. Ay, gano'n natin mabuti. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa kanan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Yan ho yung binabasa niya. Hindi niya maintindihan ho kung ano. Sa hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Next ho. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Kasi ho, itong Book of Isaiah, listen, yun ang Book of Isaiah, daang taon na ho yung nakalipas bago pa ho itong pangyayaring ito. Ito ho ay kasama ho sa Old Testament, yung Book of Isaiah. Kaya sabi ho nung pinuno na nakausap po ni Felipe, sabi niya, sabihin mo nga sa akin kung sino bang tinutukoy dito ng propeta, sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Kasi ho, si Jesus ho ang tinutukoy ho doon. Kaya nag-share na ho siya ng gospel. Nagbahagi na ho siya ng mabuting balita. Next ho. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito, mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi ho ni Felipe sa kanya, maaari daw hong baptize, no? Maaaring i-baptize kung sumasampalataya ka ng buong puso. Ano ba yung baptize?
Diba? Baka mamaya hindi natin alam yung baptize, no? Yung ano ba bautismo? Kasi yung nakagisnan ho natin, di ba, pag baby, bibinyagan, yung ginaganon ng tubig. Pero sa scripture, sa Bible, nung unang panahon ho, kailangan ho may isip ka na, naunawaan mo na. Kinilala mo na si Jesus. Ikaw yung nag-decide. Una, kinilala mo si Jesus, saka ka pwede ka ng bautismuhan. Ano yung bautismo? Ano lang ho yun? Pagpapakita outwardly, no? Pagpapakita sa ibang tao na ikaw ay kumilala kay Jesus, tagasunod ni Kristo. Yun lang ho yun. Hindi dahil binaptize ka, ikaw ay maliligtas. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun yun. Naunawaan ho natin. Ano lang ho yun? Parang public declaration, yun lang ho yun, para sa madaling salita. It is a public declaration na nakakilala ka kay Jesus. Okay? Sabi ho dyan, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesus, na si Jesu Kristo, ang anak ng Diyos. Napakahalaga ho yun, na kilala ho natin ang pinapanampalatayaan ho natin na Jesus. Okay? Kasi madami hong Jesus eh. Sabi ho ni Pablo, sabi ho niya, madami daw ho nagtuturo ng ibang Jesus. Mamaya iba ho yung Jesus na pinapanampalatayaan natin, mahirap na. Naunawaan ho natin. Kaya ayon ho sa Bible, makikita ho natin na si Jesus is fully God and fully man. Bakit? Ayon sa tinuro ni Coach ng mga nakaraang linggo, bakit daw ho kailangan na ang si Jesus ay fully man? Kasi kung fully God lang siya, hindi ho siya mamamatay para matubusin ang ating mga kasalanan. Naunawaan ho natin? Isa ho yun sa dahilan. Kasi kung God siya, paano siya mamamatay? Immortal siya eh. Kaya para matubos yung kasalanan natin, kagaya ho di ba, nung unang panahon ang ginagawa ni na Abraham, nag-aalay sila ho ng mga hayop, papatayin nila, tapos yung dugo para yung kasalanan nila mapatawad. Ginagawa sa templo pala, sa templo. Ngayon si Jesus ang gumawa noon. Kailangan siya ay fully man. Jesus is fully man and fully God. That is our God. That is our Jesus. That is the real Jesus of the Bible. Ito yung sinampalatayaan doon eunuch. Sabi niya, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Okay, naunawaan natin. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Anong makikita ho natin dito? Ang galing lang kasi saan man dalhin si Felipe, pinapangaral niya ang mabuting balita. Saan man mapunta si Felipe, pinapangaral niya ang mabuting balita. Tayo kaya tagal-tagal na natin, hindi pa tayo nangaral tungkol kay Jesus. Ang tanong paano maging effective na witness? Paano na lang maging effective na Christian? Diba? O tagasunod ni Kristo. Paano ba? Paano mo ipapakilala anong gagawin natin? Number 1, be sensitive. Be sensitive sensitibo sa kilos ng Espiritu Santo. Naunawaan natin, an effective witness maintains a sensitive heart, ready and willing to follow the Lord's prompting. Pag may pinagawa ba sa iyo ang Panginoon, sinabi sa iyo, go! Mag-go ka ba? Ang tanong sensitive ka ba para marinig mo yung go ng Diyos? Hindi ka naman yata nagbabasa ng salita ng Panginoon. Paano ka magiging sensitive? Paano mo makikita yung go ng Panginoon sa buhay mo? Hindi lang naman ito yung
Ang context ho natin kasi ay pangangaral ho ng salita ng Diyos. Acts ho yan eh. Pero hindi lang ho yun eh. Madami hong bagay sa buhay ho natin ay ini-instruct ho tayo ng Diyos. In our everyday lives, ano ho, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Paano mo malalaman? Siyempre sa salita ho niya. Minsan nga ho, sino ho sa atin yung minsan ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang magbasa ng Bible minsan kasi pag binabasa mo, tinatawag ka ng Panginoon. Kaya nakasakay ka sa bus, nababasa mo tuloy yung mas malaki, no, na billboard. Diba? O diba nangyayari sa atin ho yan? An effective witness maintains a sensitive heart, ready and willing to follow the Lord's prompting. Pangalawa, be available. Ano ho yan eh? Twin ho yan, hindi pwedeng paghiwalayin. Pagiging sensitive ho sa pakikinig ho sa sinasabi ho ng Panginoon at pagiging hong available. Naririnig mo, dapat available ka. Ano sabi ho dyan? If you're sensitive to the leading of the Spirit, then you're available for obeying His prompting. Dapat ho, available ho tayo, kagaya ho ni Philip. And next ho ay be proactive. Ano ang kabaliktaran ng proactive? Passive. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, be proactive. Anong ibig sabihin ho nun? It takes initiative to break the silence barrier. We don't want to be obnoxious. Hindi ho sa obnoxious. We don't want to be obnoxious, but we can't always lie back and wait for the people to ask us for help. Kailangan, proactive ho tayo. Ibig sabihin, kailangan, isi-share mo din talaga si Jesus. Handa ka. Naunawaan ho natin, sensitive, sa tinig ng Diyos, available, no? At pangatlo, proactive. Ibig sabihin, naghahanap ka din ho ng pwede mong bahaginhan ho ng salita ng Diyos. Hindi yung nag-aantay ka lang sa isang tabi na may lumapit sa'yo kasi wala hong lalapit sa'yo. And number 4, be tactful. Ano daw ho yung be tactful? Earning the right to ask personal questions and spiritual questions are among the most personal and sensitive of all. Yun ho yung definition ng tact. May kwento ho ako. No? Meron nung isang mama nagtanong, ito ho, pag may nakasalubong kayo, tapos tinanong, kamusta ang kidney mo? Nakasalubong mo sa hagdan. Hindi mo kakilala. Kamusta yung kidney mo? Anong gagawin nyo? Tatakbo. Di ba? Ang sagot ho ng babae na tinanong, kamusta yung kidney mo? Sumagot yung babae, okay naman po. Okay naman po, Doc. Bakit okay lang magtanong na kamusta yung kidney mo? Kasi doktor siya. Kasi inner niya yun eh. Doktor siya eh. Pwede siya magtanong, kamusta na yung kidney mo? Ngayon, ganun din ho. Di ba? Kailangan ho nating i-earn yung right para magtanong ho tayo ng mga spiritual questions. Hindi bara-bara na nagtatanong ho tayo. Be tactful. Ano ang kabaliktaran ng tactful? Tactless, siyempre. Tactlessa, di ba? Hindi dapat tactlessa. No? Kailangan ma-earn mo yung right para makapagtanong ka ng mga personal questions and sensitive questions. Lalo na ho yung mga bagay na spiritual. Naunawaan ho natin. Last, be precise. We must not talk around the central issue, Jesus Christ and how we are to respond to Him. Yun yung central issue. No? Kailangan hindi ho tayo paikot-ikot kung ano-anong pinagsasabi natin. Sabihin ho natin, si Jesus ang kaligtasan. Ano sabi ni Philip? Naniniwala ka ba ng buong puso mo? Di ba? Ano sabi niya? Nananampalataya ka ba ng buong puso mo kay Jesucristo? Yun ho yun. Ngayon ho, mapapansin ho natin yung mga sino ho dito yung nakapag unplanned journey? Naglakbay ho nang wala sa plano. Kasi itong si Philip, unplanned ho yung journey niya. Hindi niya ho alam eh.
Hindi niya ho alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. Hindi niya ho alam kung saan ho, kung anong papagawa sa kanya ng Panginoon. Well, kasi pag tinanong niyo ho ang Diyos, listen, at dito na ho ako magtatapos. Kapag tinanong ho natin ng Diyos kung ano ho yung plano niya sa buhay ho natin, hindi naman ho natin, ang alam ho lang ho natin yung huli. Di ho ba? Ang alam lang ho natin ay yung last, ano ho mangyayari sa huli? Sa kahuli-hulihan ho ng lahat. Ano ho? Makakapiling ho natin ng Diyos completely. Yun ho ang alam natin, di ba? Yun ho ang sinasabi ho ng Panginoon, yun ang pangako niya. Pero dito ho sa mundo, di ho natin alam kung ano ang plano ng Panginoon ho sa atin, kung ano mangyayari. And most likely, hindi ho sasabihin ng Diyos kung ano yung next kasi ang mahalaga ho sa Kanya, sabi ho ni Oswald Chambers, no, basahin ko lang ho saglit, sabi niya, have you been begging God to tell you His plans? Listen, and I will end with this. Sabi niya, have you been begging God to tell you His plans? He never will. God doesn't tell us what He's going to do. He reveals to us who He is. Ganda o, no? Nagmamakaawa ho ba tayo sa Diyos? Hindi ko ho alam kung ano kung kalalagayan ho ng bawat isa sa atin ngayon, ano? Pero nung iba nagtatanong, Panginoon, ba't mo ako pinadaan ho dito? Panginoon, ba't namin naranasan to? Di ba? Bakit ngayon pa na New Year, di ba? Di ho natin alam. Ano hong plano nyo, Panginoon? Di ba parang awa nyo na, Panginoon, ano hong plano nyo? Di ba sabi ni Oswald Chambers, have you been begging God to tell you His plans? He never will. Hindi daw sasabihin ho ng Diyos kung ano ang kanyang plano. God doesn't tell us what He's going to do. He reveals to us who He is. Ganda, no? Hindi niya ho sasabihin kung ano hong plano niya sa atin, pero ipakikilala niya ho ang kanyang sarili sa atin. At ano hong pakilala niya? I am the Alpha and the Omega. Sabi ho ng Romans 8, sabi ho ay, for all things work together for good. Lahat daw ho ng pangyayari ay para sa ikabubuti ho natin. Para daw ho dun sa mga umiibig ho sa Diyos ng totohanan. Alam niyo, pag binalikan niyo yung Hebrews 11:8 ni Abraham, meron ho tayo sa PowerPoint. Sabi ho ng Hebrews, by faith Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Ilan ho sa atin yung may sinasabi ho ang Panginoon, anak, gawin mo to. Anak, dito kita pinapupunta. Anak, ito yung kailangan mong gawin. Ilan ho yung sinasabi ho sa atin ng Panginoon na gano'n? Na hindi ho natin alam kung ano hong pwedeng mangyari. Isa lang ho ang alam natin, na ang Diyos ay Alpha at siya rin ang Omega. Sabi ho ni Oswald Chambers, it is through taking action, through stepping out in faith, that we receive this revelation. Paano daw natin makikilala ang Diyos? Listen, it is through taking action, through stepping out in faith, that we receive this revelation. Nung sinabi ho ng Spirit kay Philip, go. No? Anong ginawa ho ni Philip? He stepped out of faith. At doon ho niya nakita ho yung plano ho ng Diyos. Doon ho niya nakita kung ito pala yung plano ng Diyos. Hindi niya ho makikita yung meeting ho with the Ethiopian kung hindi ho siya pumayag at hindi siya nag-step out in faith. Ito ho yung tanong natin ho dapat sa atin ng sarili. Sabi ni Oswald Chambers, do I believe in a miracle-working God?
And I will step out and surrender to Him until I am not surprised one iota at anything He does. Ito, pakinggan natin mabuti. Dito na ako magtatapos. To step out in this way is to journey beyond your convictions and creeds and past experiences until as far as faith is concerned, there is nothing at all between yourself and God. Ulitin ko lang ho, no? Do I believe in a miracle-working God? And will I step out and surrender to Him until I am not surprised one iota at anything He does? Naniniwala ba ako na ang Diyos ay miracle-working? O ito na lang ho yung ultimate question. Naniniwala ba ako that our God, that Jesus, the Son God, the Man God, that Jesus, the Man God, is the Alpha and the Omega? Nasa ho yung nag-umpisa ho ng pananampalataya natin. Nasa rin ho yung tatapos ho noon at dadalhin ho tayo dun sa katapusan ho na yun. And sometimes ho, ang dilim mo no? Hindi ko ho alam, no? Kung yung 2024 mo, ang dilim, Lord. Kaya nga, biruan ho namin nila Marcelo. Sabi namin, ito bang New Year, kakantahin ba natin yung bagong hamon? Ay, bagong hamon sa bagong taon. Sabi ko doon, bagong hamon. Sa bagong taon, simula ng pagbangon ng lahi kong dinudulog sa'yo. Sabi namin, kakantahin ba natin yun? Kasi bagong hamon na naman, puro na hamon ng 2024 Ngayon, huwag na natin kantahin yan. Para wala nang bagong hamon. Ano kinanta nyo, sir? Pero diba, hindi ko ho alam yung dinaanan nyo ng 2024 kung dilim ho yun kaka 2025 pa lang, kaka 2025 pa lang, dumadaan ka na naman sa panibagong dilim. Pero sabi ho ng Panginoon sa atin, go. Whatever God is telling you to do, do it. Wherever God is telling you to go, step out in faith. Tayo tumayo. At kung saan man tayo dinadala ho ng Diyos, no, dun sa go na sinasabi ho ng Bible. Basahin lang ho natin yung Matthew 28, po. Ito din ho yung go. Ito ho yung task natin hong lahat. Basahin lang ho natin. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kung sinasabi ho sa atin ng Panginoon, anak, go ka lang, kahit mahirap, kahit madilim, kahit hindi mo alam. It is always connected with this, with making disciples. At ito ang pangako ho ng Panginoon, pangako ho ng Diyos, surely I am with you always. The God, Emmanuel, is with you always. Can we just worship the Lord? Can we just worship our Lord with our voices? Lord, we worship you, Lord. We worship you. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin, O Diyos, Panginoon. Sambahin ka lamang po, O Diyos. We glorify your name, Panginoon. Kayo ho ang narapat sambahin. Kayo ho'y tinatangila ho namin, Panginoon. Sinasamba ka ho, Panginoon, ang iyong bayan, Panginoon, dito sa Liamin ho. Sinasamba ka ho, Diyos, sapagkat narapat ho kayong sambahin, narapat ka ho
itanghal, Panginoon, narapat kang ibigin, Panginoon, sinasamba ka lamang, itinataas at tatanghal ang inyong pangalan, dakila ho kayo sa lahat, Panginoon, wala ho kayong katulad, kayong Diyos noon pa man, hindi nagbabago. We worship you, Lord, Panginoon, you are ever faithful. Panginoon, sambahin ka sapagkat kayong Diyos na tumutupad sa inyong mga pangako. Salamat ho, Panginoon, sapagkat ang inyong biyaya ay bago tuwing umaga. Salamat ho, Panginoon, sapagkat kayo Diyos na hindi nagpapabaya, Panginoon. Sinasamba ka namin sa gitna, O Diyos, ng dilim, Panginoon, ng buhay. Sinasamba ka namin sa gitna ng kaginhawahan, Panginoon. We worship you, O Lord, Panginoon, in season and out of season, Father. We worship you, for you are God. We worship you, for you are eternal Savior. We worship you, Lord, for you are worthy. You are worthy. You are worthy of our praises. You are worthy of our worship, Lord. We worship you, for you are God. For you are God. For you are God. Salamat, O Panginoon, aming Ama, sa nagdaang taon. Salamat, O Diyos, Panginoon, sapagkat kayo'y Diyos na di nagpapaya, Panginoon. Even in the darkest night, Lord, Panginoon, nanatili ang inyong liwanag, Panginoon, at di naghapi. Salamat, O sa inyo, Panginoon, aming Ama. Salamat, O, sapagkat kayo ho nag-iingat ng aming pananampalataya. Salamat, O, sa inyo, O Diyos. We worship you and we thank you, Father. We worship you, Lord. Salamat, O Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang nagtawid sa amin ng 2024. And we know, Lord, that you are our God Emmanuel, who is with us, who will be with us this 2025. Na kayo pa rin, O Diyos, ang magtatawid, Panginoon, sa amin sa landas, Panginoon, kung saan mo kami dinadala. Salamat, O, sa inyo. Panginoon, patuloy lamang na itinataas sa inyo ang bawat gawain ninyo, Panginoon. Bawat outreaches, Panginoon, bawat sambahan sa nayon, bawat village, Lord, na inyong itinatag at inyong itinayo. Panginoon, bawat our pastors, Lord, our workers, our volunteer workers, Panginoon, tinataas ho sa inyo. Sa panibagong hamon ng taon na ito, Panginoon, patatatagin niyo lamang ho ang bawat isa. Hindi lamang ho ng katawan, kundi ng espiritual, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Tinataas sa inyo, Panginoon, ang bawat gawain. Kayo ho, O Diyos, ang maging sentro nito. Maipangaral ho si Kristo ng totohanan. Wala hong labis, wala hong kulang. Tinataas ho sa inyo ang bawat isang narito, Panginoon, hindi ho aksidente na dinala niyo ho sila dito. Na Panginoon, pagpalain niyo ho sila, Panginoon, higit, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga pinapanalangin at katugunan, O Diyos, ang mga bagay material at pinansyal. Inihiling ko sa inyo pagpapala, O Diyos, Panginoon, na pagsama ho ninyo. Inihiling ko, O Diyos, sasamahan mo kami, Panginoon, saan man kami pumunta. Maramdaman at maranasan ho kayo, Panginoon, ang inyong kamay sa bawat decisions ng aming buhay. Makita ho ang inyong kamay, ang inyong paggabay sa amin. Salamat ho sa inyo. Tinataas ko din ho may mga sakit ngayon, Panginoon. Wala man dito, Panginoon, nasa hospital, nasa ibang lugar, hindi malayo ang inyong kamay upang sila abutin, Panginoon. Dinadalangin ko ang kanilang kagalingan. Ayon sa inyong awa, O Diyos, at habang na dinadalangin namin, Panginoon, hipuin niyo mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, pagalingin niyo sila. Panginoon, tinataas sa inyo ang bawat pamilya, Panginoon, every family that is represented here, every work, Lord, that is represented here, every school that is represented here, Father. Panginoon, pagpalain mo at samahan, O Diyos, Panginoon, aming amang banal. Pagbuklurin niyo ho ang aming mga pamilya.
lalo't higit, Panginoon, ang pamilya na pinuklod sa dugo ng Panginoong Hesus. Pagbuklurin mo ang pamilya ng The Avenue, Panginoon. Pagbuklurin mo, Panginoon, ang The Avenue Village, Lord, sa isang layunin, Panginoon, that we may go and make disciples of all men. Panginoon, mabigyan ka ho ng karangalan, magawa ho ang inyong kalooban, at maisulong ho ang inyong kaharian. Salamat ho sa inyo. Patuloy mo tinataas sa inyo na manawagan ho kayo ng mga bagong manggagawa. Manawagan ho kayo ng mga bagong manggagawa who will be faithful to their calling, Lord. Who will be committed to the end, Father. Manawagan din ho kayo ng mga full-time workers, Father God. Mga tatawagin nyo na magpastor, Panginoon, at manilbihan ho sa inyo ng buong puso, na naunawaan ho ang Juan 2:24, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it will remain a single seed, but if it dies, it will produce a harvest. Dalhin niyo ho sila, Panginoon, muli doon sa lugar kung saan ho kayo at ang taong ito na tinawag ninyo ay malapit. Bring them, Lord, to that place where you and that person is so close that he or she can hear your voice clearly. And remind him or her of that moment. Kasi ho, yung moment na yun ho ang totoo. Salamat ho sa inyo. Ingatan niyo ho ang bawat isa, bawat pamilya ho na narito. Sa amin ng paghiwa-hiwalay, saan mo man ho kami dalhin, Panginoon, baunin namin ho, O Diyos. Baunin namin, Panginoon, ang pagsama ninyo. Aming Diyos Emmanuel, ang Diyos na tagapagligtas, Panginoong Hesus, wala nang iba. Amen at amen.